Mayor Honey Lacuna, sinabayan ang groundbreaking ceremony para sa bagong university na kanyang ipatatayo at meron po siyang pasaring dito kay Isko Moreno. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more updates. Naganap ang isang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng presently mayor na si Honey Lacuna sa Tondo, kung saan ay marami po siya mga statement na binitawan towards Isko Moreno, ang dating mayor ng Maynila. Isa na rito, sinabi niya sa kanyang statement na pwede naman pala magpagawa ng maganda at malaking gusali na hindi galing sa utang. Ito ang ilan sa mga maririing statement ni Mayor Honey Lacuna. Panoorin natin ang kanyang mga sinabi. Siyempre mga isip mo, Kawin? District 1 to ha, ginanebyo sa kami ni Vice Minister ko ha. Nasasangla ba ang laway mo? Totoo ba yan? At pwede naman pala hindi mangutang para makapagpatayo yung isang mataas na gusali. Walang utang! Yes! Lumapit lang sa isang totoong kaibigan at manghingi. Isang kaibigan na nagmamalasakit hindi lamang sa kanyang distrito, kundi sa buong Maynila. Pwede naman pala. Kaya ako, hindi po ako nahiyang manghingi. Yan po, aaminin ko sa inyo. Hindi po ako nahihiyang lumapit sa mga taong alam kong makakatulong sa ating lungsod. Hindi ko na pinabibigat pa ang obligasyon ng ating lungsod dahil alam ko meron pang iba na pupuntahan ang mga pondong nasisinop natin na pupunta sa allowance ng ating mga mag-aaral. Pero ang gusali, pwede naman pala ipanghingi. Maraming salamat. Kami po ni Vice Yul, walang hanggang pasasalamat dahil tinulungan mo kami. Sa totoo lang, nagpo-problema kami. Lagi na lang buwan-buwan nagpo-problema kami. Pero, bagamat, sabi ko nga, napakarami po nating mga obligasyon magpahanggang ngayon dahil sa ating tapat at totoong paglilingkod at sa pagsisinop natin ng pondo ng Maynila, napakaganda pa rin ng financial standing ng ating lungsod. Mabanggit ko lang, ito pong ipatatayong 10 palapag na annex ng Universidad de Manila, sigurado konti kalidad. Magkakaroon ito ng laboratory, gymnasium, auditorium, at karagdagang mga silid-aralan para sa mga gusto pang pumasok sa Universidad de Manila. Manila Mayor Honey Lacuna Pangan took pride in the groundbreaking of a new school buildings in Tondo, Manila last Thursday, October 17 that she did not need to take a loan for this project. Sabi niya, pwede naman palang di mangutang para makapagpatayo ng isang mataas na paaralang gusali at pwede palang lumapit lang sa isang kaibigan at manghingi ng isang kaibigan na nagmamalasakit di lang sa kanyang distrito kundi sa buong Maynila. Sabi niya, she announced that the Universidad de Manila or UDM, which is being run by the city government and headed by the President Dr. Felma Carlos Tria, will soon accept more students who wants to avail of the city pre-college education with monthly allowance. Manila Vice Mayor John Marvin Yul Serbo Nieto and Congressman Roland CRB Valeriana joined the mayor in the groundbreaking ceremony of the new 10-story annex building of UDM, which be built in Bitas, Tondo. Also present were 2nd District Councilor Dr. J. Buenaventura Maki Lacson, Uno Lim, Rod Laksamana, Roma Robles, and David Chua. In their message, Lacuna Pangan and Nieto explained how Valeriano showed his genuine concern for Manila by allotting funds for the school building construction in the 1st District even if he is congressman representing the 2nd District of Manila. Base po sa mga statement nitong si Miss Honey Lacuna na ipinatatayo niya ito pong school building na ito para po sa mga college students, no? At sinabi niya rito na hindi daw po siya nag-loan. Ang pinapoint out niya dito is that nanghingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya na meron daw di umanong malasakit
dito po sa Maynila. Sabi niya, pwede rin pala kaya ako. Di ako nang hihinayang manghingi o lumapit sa mga taong alam kong makakatulong sa ating lungsod. Di ko na pinabibigat pa ang obligasyon ng ating lungsod dahil alam kong meron pang ibang mapupuntahan ang mga pondong nasisinop natin na pupunta sa alawan sa mga mag-aaral. Pero ang gusali, pwede naman palang ipaghingi. Maraming salamat, Congressman Valeriano. We can do it. I'm not shy. Sabi niya, hindi po siya nahiya, but talagang nilakasan niya yung kanyang loob para po manghingi ng tulong. The mayor, citing statistic provided by TRIA, noted that the most of the 10,000 UDM students are from Tondo. With the annex building, she said, more students from Tondo will be able to pursue pre-college education, enjoy the monthly allowance being given by the local government on the top of the quality education of UDM. The mayor said she was sad for the student who did not reach the cut-off score during the enrollment, as there is a limit of the number of students that can be accommodated at UDM due to its capacity limit. So sabi po niya na ang kanya pong puso, sabi niya nalungkot daw siya sa mga estudyante na gusto mag-aral pero dahil hindi na po sila umabot dun sa limit ng students na tinatanggap ng UDM ay hindi na po sila nakapag-pursue pa. For his part, Valeriano thanks Speaker Martin Romualdez, whom he said help him get funding for the project. Sabi niya, hindi po imposibleng dahil madaling nagawa ng paraan sa pakikipagtulungan ng Speaker of the House Martin Romualdez. Ako po ay nakakuha ng pondo. Maraming salamat kay Speaker Romualdez at gayon din kina Mayor Honey at Vice Mayor Yul dahil pinagkatiwala ninyong lupaing ito kaya matutupad na di lang ang pangarap ko at nina Mayor Honey at Vice Mayor Yul kundi maging mga pangarap ng taga-Tondo na makatapos ng kolehiyo. Sabi niya, gusto lang di umanong ipabatid netong si present Mayor Honey Lacuna na nakakagawa siya ng malaking proyekto na hindi po kailangan mabaon sa utang ang Maynila. Ito po yung nais niyang ipabatid para sa dating mayor ng Maynila na si Mr. Yorme Isko Moreno. So ganito katindi yung kanilang salitaan, yung kanilang pukulan ng mga statement dahil nga talagang pinursu at pinakinggan nga nitong si Mayor Isko Moreno ang panawagan ng mga Manileño na siya po'y bumalik na bilang isang mayor. Pero nakikita po natin na talagang medyo nagtatrabaho ng matindi itong si Miss Dr. Honey Lacuna na present mayor ng Maynila para makuha niya or masungkit muli or makuha yung tiwala ng mga taga-Tondo. Kasi base po sa mga interviews at base po sa mga taga-Maynila na mga followers po nitong si Honey Lacuna na pinatakbo siya di umano ni Mayor Isko Moreno dahil nga sa patong-patong na utang na meron po si Mr. Isko na ang nagsuffer yung parang termino nitong si Honey Lacuna. Kaya yun yung kanyang ikinapuputok at talagang ikinagagalit ngayon. So, well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!